Muli po tayong magla-live. Ang totoong paniniwala ng Iglesia ni Manalo kay Felix Y. Manalo, huling ministro ng Diyos. Ito po ang totoong paniniwala ng Iglesia ni Manalo kay Felix Y. Manalo, huling ministro ng Diyos. Ito po ang liliwanagin natin para maunawahan at maintindihan ng karamihan, lalo na mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Si Felix Y. Manalo, kinikilalang anghel. Kinikilala rin po siyang sugo. Pero hindi po basta-basta sugo. Ang ibang termino po ng anghel, sugo, pero hindi po basta-basta sugo, kundi huling sugo. Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo ng Iglesia ni Manalo para maintindihan po ninyo ano ba ang kahulugan ng terminong anghel batay sa kanilang pagtuturo. Narito po ang isang pasugo ng Iglesia ni Manalo para maintindihan po ninyo kung anong kahulugan ng salitang anghel. Ang babasahin ko sa inyo pasugo, Volume 54, number 3, March 2002. Ang sumulat po nito ay si Emiliano P. Magtoto Sr. Hindi mauunawaan ng kahit sino na lamang. Ito po ang title. Babasahin ko sa inyo sa page 23. Ang kahulugan ng salitang anghel ay sugo. Wala pong malinlangan na batay na rin sa kanilang pagtuturo. Ang terminong anghel ay sugo. Pero anong pagkakilala nila? Basta na lang ba sugo? Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo. Pansinin po ninyo ang pagtuturo nila Pangulong Tudling, ang huling sugo ng Diyos. Volume 51, number 5, May 1999. Ang babasahin ko sa inyo ay page 15. Pangulong Tudling, ang huling sugo ng Diyos. Si kapatid na Felix Y. Manalo ang isinugo ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga huling araw. Ang kanyang pangangaral na katuparan ng mga hula sa Biblia ay nagbunga ng muling pagbangon ng Iglesia ni Cristo matapos na ito ay maitalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Siya ang huling sugo ng Diyos. Sino po ang kinikilala nilang huling sugo ng Diyos? Si Felix Y. Manalo. Kailan namatay si Felix Y. Manalo? 1963. Kung tama ang paniniwalang ito na si Felix Y. Manalo ay huling sugo, hindi siya maliligtas. Bakit? Naging saking sa tungkulin. Bakit po siya naging saking sa tungkulin? Ang tunay na sugo, ikukumpara po natin sa Biblia, ang tunay na sugo, hindi po siya magpapakilala ng huling sugo. At hindi siya pwedeng kilalanin ng huling sugo. Bakit? Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Juan, batay sa pagtuturo ng tunay na iglesia o tunay na may-ari sa loob ng tunay na iglesia ni Cristo. Juan, Kapitulo 20, talatang 21, pansinin po ninyo. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Ang tunay na sugo, nagagamit sa pagsusugo. Kaya hindi siya pwedeng magpakilala na huling sugo. At wala kayong kikilalanin na huling sugo. Sa loob ng tunay na iglesia na pag-aari ni Cristo, dahil lahat ng tagapagturo ay magpapakilala pong mga sugo. Anong katunayan? Ganito pong ating matutunghayan. Aklat po ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 20. Pasinin po ninyo.
Ganito po ang pagtuturo, ikalawang Korinto 5:20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanik ang Diyos sa pamagitan namin. Kayong pinamamanik namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Lahat po ng tagapagturo sa loob ng tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo ay mga sugo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Kaya yung tunay na iglesia ni Kristo na nasa Biblia, lahat ng tagapagturo magpapakilala ng mga sugo. Wala po kayong kikilalanin na huling sugo. Wala kayong ipapakilala ng huling sugo. Bakit? Lalo na kung patay na ito. Batay po sa pagtuturo ni Pablo, Roma, Kapitulo 10, talatang 14-15. Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayan? At paano sila magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig na walang tagapangaral? At paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paanyaon? Mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mga. Kinakailangan po lahat ng tagapagturo sa loob ng tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo, magpapakilala po mga sugo. Wala po kayong kikilalanin na huling sugo, lalo na kung ito ay patay na. Ang paniniwala kasi ng iglesia ni Manalo, lumilitaw, iba ang terminong sugo sa ministro. Kaya tanggap nila na si Pedro ay Manalo, huling sugo. Kasi sinasabi po nila, kahit meron naman pong mga ministro Ganun po ba? Ano po bang paniniwala nila batay sa dun sa hanghel? Yung pong hanghel, sugo, tanggap nila. Baka naman hindi siya ministro. Batay sa kanilang pagtuturo. Yung po bang hanghel na umaakyat sa sikatan ng araw, siya ba ay hindi ministro? Ministro po, batay sa kanilang pagtuturo. Ito po yung pasugo, para maunawahan ninyo. Ang pasugong ito, Volume 54, number 3, March 2002, ang sumulat po nito ay si Emiliano Magtoto, Sr. Hindi mauunawa ng kahit sino na lamang ang title. Ang babasahin ko po sa inyo, page 23. Ang ibang anghel na inuulan sa Apocalypse 2:3 ay tao sa likas na kalagayan. Siya ay tao, ministro ng ebanghelyo. Yung po bang umaakyat sa sikatan ng araw na anghel, hindi po sa ministro, ministro. Anghel na, sugo, ministro. Iisang termino po o iisang kahulugan, tagapagturo po ng ebanghelyo. Sino po ang kinikilala nilang huling sugo, huling ministro ng Diyos? Walang iba kundi si P.H.P. Manalo. Baka naman kasi po maraming sumasakay sa Colosas 1:25. Ganito po ang ating matutunghayan, mas maganda, babasahin po natin. Kung patay man ang huling sugo namin, meron naman po kanong mga ministro Colosas 1:25, basahin po natin. Mas maganda po. Ganito po ang ating matutunghayan. Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. Sino magtuturo sa talatang ito? Walang iba kundi si Pablo. Si Pablo ba, sa kabila na siya nagpapakilalang ministro, hindi pa siya kinikilalang apostol? Baka naman si Pablo hindi siya sinusugo. Mas maganda po babasahin natin ang Gawa. Aklat po ng Gawa. Baka naman si Pablo hindi siya sinusugo. Ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng Gawa, Kapitulo 26, talatang 17. Ganito po ang matutunghayan. Na ililigtas kita sa bayan at sa mga hentil, na sa kanila'y sinusugo kita. Sinong nagpapakilala na siya'y ministro sa Colosas 1:25?
Pablo. Apostol na. Baka naman si Pablo hindi siya sugo. Sa Iglesia ni Manalo, kukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Kasi po, sinasabi ng Iglesia ni Manalo, mas maganda po basahin natin yung kanilang pagtuturo. Ipinakikilala nila na ang iglesyang pinaaaniban nila at ang iglesyang nakasulat sa Biblia ay magkatulad. Dito na lang po, mas ganda babasahin natin. In the first century, the early Christian, ito po ang pagkasinabi kasing Christian, Iglesia ni Cristo, yung nakasulat sa Biblia. Ulitin ko. In the first century, the early Christian upheld the value and the truth about the Church of Christ in these last days. Member of the Iglesia ni Cristo, do the same. Paano po magkatulad? Iba po yung tinutularan. Ang tinutularan nasa Biblia. Yung tumutulad wala sa Biblia. Sino po yung tumutulad? Yun ang Iglesia ni Manal. Anong paniniwala nila kay Pedro y Manal? Huling sugo ng Diyos. Pagka itinumpara natin sa tunay na Iglesia ni Cristo, lahat ng tagapagturo magpapakilala ng mga sugo. Saan mababasa? Binasa ko na kanina pero babasahin natin. Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 20. Pasinin po ninyo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Paano ka sasakay rito? Paano ka sasakay rito sa ikalawang Korinto 5:20? Kung meron kang kinikilalang huling sugo. Ang tinutularan mo, ang turo, kami nga'y mga sugo. Sa Iglesia ni Manal, yung tumutulad, ang huling sugo nila pati. Sino sa inyo ang sugo? Baka naman po yung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw ay hindi siya ministro. Ministro po, binasa ko kanina. Alam niyo po, dito po kasi sa Apocalypse 2:3, mas maganda balikan natin. Dito, maraming hindi nakakaunawa rito. Kaya, merong lumilitaw na turo, katulad ng huling sugo si Pedro y Manal. Babasahin natin ang Apocalypse 2:3 para maintindihan natin. Apocalypse 2:3. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw at nang tinig ng malakas sa apat na anghel na pinagkalooban may pahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag na niyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat at ang mga punong kahoy hanggang sa amin matatakan sa kanilang noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ilan ang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw? Kapag ka po kasi sa chatroom, sa mga debate, tinatanong ko sila, ilan ang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw? Alam niyo po, bakit? Ang sabi kasi dito, amin. Mag-uumpisa po sa isa, darami sila. Ibig sabihin, hindi po mananatiling iisang anghel. Mag-uumpisa sa isa, darami sila. Dahil doon sa terminong amin. Ilan ang sugong umaakyat sa sikatan ng araw? Mag-uumpisa siya isa, darami sila. Bakit meron silang kinikilalang huling sugo? Bakit meron silang kinikilalang huling ministro ng Diyos? Dito, sa Apocalypse 2:3, meron po kasing lumalabas na turo. Si Pedro y Manalo anghel. Sino ang mas mataas? Yung anghel o yung tao? Bakit? Ano bang paniniwala kay Kristo? Tao. Ano bang paniniwala nila kay Pedro y anghel? Sino mas mataas? Yun ang laging bukang bibig ng karamihan. Ang totoo po niyan, hindi naintindihan ng terminong anghel. Ang terminong anghel, tagapaghatid ng salita ng Diyos. Tagapaghatid ng balita na nanggaling sa Diyos. Kaya wala po akong tutol na si Pedro y Manalo anghel.
Pero hindi po siya huling anghel. Dahil dun sa banggit na amin. Paano po ba yung pagtatatak? Mas maganda po babasahin natin ang Efeso, Kapitulo 1, talatang 13-14. Pasinin po ninyo kung paano yung pagtatatak. 13-14. Nasa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo na inyong kaligtasan. Nasa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Mag-uumpisa po sa isang anghel. Darami po sila. Amin. Paano po yung pagtatalak sa pamagitan po ng pagtuturo ng Ebanghelyo? Ang itatatak, ang gagamitin para matatakan ka ng Espiritu Santo sa pamagitan po ng pagtuturo ng Ebanghelyo. Ilan ang magtatatak? Amin! Bakit nila kinikilalang huling sugo si Petro Manalo? Huling ministro ng Diyos si Petro Manalo? Alam niyo po kasi ang nangyayari po kasi sa Iglesia ni Manalo. Yung pamilyang Manalo po, tangi kay Manalo, para po ang mga tao, hindi mawala yung simpatya nila kay Petro Manalo. Sino po ang pumalit kay Petro Manalo? Yung kanyang anak, nagpakilala siyang executive minister. Yung pumapalit sa executive, deputy, executive, Manalo lang yan. Para po yung Manalo, saka kumbaga, binibigyan nila ng kapurihan na hindi naman dapat nangyayari. Hindi dapat paniwalaan na si Petro Manalo huling sugo o huling ministro ng Diyos. Alam niyo po, sa totoo, si Petro Manalo, hindi ko lang alam kung saan mababasa sa mga pasugo ngayon. Meron akong pasugo na hindi ko pa nakikita. Sa isang araw ipapaksa natin. Si Felix Manalo, kinikilala po siyang first executive minister. Sa isang araw, ipapaksa natin. Alam niyo po sa tunay na Iglesia ni Cristo, na pag-aari ni Cristo, wala pong magpapakilalang executive minister. Wala po kayong kikilalanin na executive minister. O lalo na po yung deputy executive minister. Wala po kayong kikilalanin niya. Kung palabasa kayo ng Biblia. Kung ang basihan niyo, Biblia. Pero ito muna ang ipapaksa natin. Si Felix Manalo ba, hindi ba siya kinikilala? Ministro, kinikilala. Baka naman po sa Biblia. Kasi po, sa Iglesia ni Manalo, pumapasok kasi sa isipan nila na iba ang terminong sugo, iba ang terminong ministro. Yun po ang paniniwala nila. Kasi bumabasa sila ng Kolosas 1:25. Pasilin po natin. Muli kong babasahin sa inyo ang Kolosas 1:25. Na ako'y ginawang ministro nito. Sino po ang nagtuturo sa talatang ito? Si Pablo. Si Pablo walang alinlangan apostol. Yung po bang terminong ministro at apostol, magkaiba ba? Hindi po. Baka naman si Pablo hindi siya sugo. Ganito po ating matutunghayan. Tuloy muna natin ang basa sa Kolosas 1:25. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala ng mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Ano po ang kahulugan ng terminong ministro? Sino nagtuturo sa talatang ito? Walang iba kundi si Pablo, apostol. Baka naman si Pablo hindi siya sinusugo. Aklat po ng Gawa, ganito po ang ating matutunghayan. 26, talatang 17. Na ililigtas kita sa bayan, sa mga hentil, na sa kanila'y sinusugo kita. Baka naman si Pablo hindi sugo. Paano po magpapakilalang yung pong kumikilala kay Petro Manalo na huling sugo? Paano sila magpapakilalang sugo? Ang tanong ni Apostol Pablo, paano sila magsisipangal
kung hindi sila sino. Ministro po kami. Babasahin nila ang Colossus. Yung bang sinasakyan nila na talata na Colossus 1.25, sino nagtuturo? Si Pablo. Si Pablo ba hindi pa sugo? Sugo. Paano po? Ang akala kasi nila, magkaiba yung terminong sugo at yung terminong ministro. Kaya ganyan po nilang kinikilala ang huling sugo, si Pedro. Kaya po, muli kong babalikan ang ikalawang Korinto 5.20. Kasi po, ito po, kami nga mas maganda po basahin. Kahit na memoryado ko po kasi, kami nga mga sugo sa pangalan ni Kristo. O sino po? Si Pedro Manalo ba? Huling sugo ng Diyos? O huling ministro ng Diyos? Alam niyo po, may dahilan yan. Kung bakit nila kinikilala ang huling sugo ng Diyos si Pedro Manalo o huling ministro ng Diyos si Pedro Manalo. Pero bago po tayo pumunta diyan, meron muna akong ipapakilala. Yung pong terminong huling sugo, sa termino po ng English niyan, ministro, last minister. Ganito po ang ating matutunghayan. Mas maganda po babasahin natin. Ito po yung pasugo. Felix Y. Manalo, the last of God messenger. Sa English po ng huling sugo ng Diyos si Pedro. Si Felix Y. Manalo, kapag kinilala mo siyang last of God messenger, hindi ka pwedeng magpakilalang sugo. Tatandaan niyo. Alam niyo po kung anong paniniwala ng Iglesia ni Manalo? Meron akong babasahin sa inyo isang pasugo rin. Ang sumulat nito ay si Benildo C. Santiago. Ito po yung pasugo. Ang sumulat po nito ay si Benildo C. Santiago. Ang title ng kanyang sinulat, ito po yung pasugo po December 2005, Volume 57, Number 12, ISSN 0116-1636. Ang title po ng kanyang sinulat sa Ingles, The Only Authorized Preachers, Last of Two Parts of God's Words, Comparing Spiritual with Spiritual, by Benildo C. Santiago. Ito pong Benildo Santiago, kapatid po ni Benvenido C. Santiago. Si Benvenido C. Santiago, siya po ang isa sa mga executive church administration. Babasahin po natin. Kasi po ang paniniwala nila kay Pedro Y. Manalo, the last of God messenger, the messengers of God are not the just best authorized preachers of God's words. They are the only authorized preacher of God's words. Sino po ang huling o last messenger of God nila? Sino po ang huling may authorized na magturo ng Ebanghelyo? Patay na, on the spot, 1963. Kaya po yung last messenger of God nila, hindi na po makakapagturo ng Ebanghelyo. Patay na. Yung patay po, hindi po makakapagturo na. Hindi niya po pwedeng isalin ng kanyang pagiging messenger, pagiging sugo. Eh lalo na kung kikilalanin mo si Pedro Y. Manalo, huling ministro ng Diyos. Alam niyo po sa Iglesia ni Manalo kasi, kung bakit nila kinikilalang huling sugo o huling ministro ng Diyos si Pedro Y. Manalo. Meron po akong ipapakilala, sa inyo. Ito po yung blackboard. Konti po kasing nakakaalam yan. Yung kanyang anak na si Perangi Manalo, nagbuo po ng church administration para gumawa ng administrative rules.
Katandaan po niyo, itong church administration sa pangunguna po ng executive minister. Kung meron na po siyang kapalit, deputy executive minister, yung po church administration gumagawa po ng administrative rules. Hindi po administrative rules ang bukang bibig ng Iglesia ni Manalo, kundi mga pasya ng pangangasiwa, mga tuntunin ng pangangasiwa, yun ang bukang bibig ng Iglesia ni Manalo. Alam niyo po, babasahin natin. Kasi baka akala ng mga kaanig ng Iglesia ni Manalo, naninira lang po tayo. Ano bang ginagawa ng church administration na binuo? Ang nagbuo nito si Peranji Manalo. Ito po, isang pasugo ng Iglesia ni Manalo. Dito mababasa yung terminong administrative rules. Sinong gumagawa ng administrative rule? God. Gumagawa ng church administration. Pasinin po ninyo. Ang pasugong ito ay ginawa noong January hanggang February 1991, Volume 43, Number 1. Ang title po nito ay Unity with the Church Administration. Ang sumulat po nito ay si Pelhumbi Fuentes. Babasahin ko sa inyo sa page 8. In no way should these administrative rules of the church contradict the doctrines of Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning the church administration would have been defeated. Ano po ang ginawa nila? Nagbuo sila ng church administration. Ano po ang ginagawa ng church administration? Gumagawa ng administrative rules. Sino po yung church administration, mga tao? Sa pangunguna po ng executive minister, gumagawa sila ng administrative rules. Pinakikilala po nila na hindi kontra sa Biblia. Huwag na sa Biblia. Sa pasugo na lang ng Iglesia ni Manalo. Ang babasahin ko sa inyo, isang pasugo ng Iglesia ni Manalo. Ito po. Dito, anong paniniwala po ng Iglesia ni Manalo? Babasahin ko sa inyo. Ito po, sa page. Ito pong pasugong ito, ang presyo nito nung ibenta, 25 pesos. Special edition po ito. Special edition. Ito po, babasahin ko sa inyo. We, yun po ang Iglesia ni Manalo, we believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Sa kanilang pagtuturo, ano po ang tanging batayan nila? Biblia. Ano pong nakasulat dito? Administrative rules. Sa pasugong ito. Kung buhay nga lang si Paul Guevara, magpapalabas ako ng pasugo kontra pasugo. Ang tanging batayan mo ba, Biblia? Kayo, ang humatol. Baka naman siya isang pasugo lang. Hindi po. Ito pa, isang pasugo pa ng Iglesia ni Manalo. Ano pong nakasulat sa pasugong ito? Batay sa kanilang pagtuturo. Ito po. Ang pasugong ito, January hanggang March 1994, narito po, doon sa mga sagutan sa editorial letter. The Iglesia ni Cristo, yung nga po kay Manalo, which re-emerged in 1914 by virtue of the prophecy written in the Bible, follow such doctrines as written without addition nor subtraction. Batay po sa kanilang paniniwala, hindi po nila binabawasan ng Biblia, hindi nila dinaragdagan. Totoo kaya? Hindi po. Bakit hindi totoo? Nagbuo po sila ng church administration.
para gumawa ng administrative rules. Kayo po ngayon ang umaga. Magpaturo po kayo sa Iglesia ni Manalo. Ang gumawa mismo ng doktrina na itinuturo ng Iglesia ni Manalo ay si Manalo mismo. Ang doktrina. Magpaturo po kayong muli sa Iglesia ni Manalo. Pang-doktrina numero 1. Ito po. Pumunta po kayo sa ministro ni Manalo, magpaturo kayo ng pang-doktrina numero 1. Kung pwedeng palitan ang salita ng Diyos ng administrative rules na likha ng chapter administration. Alam niyo po sa Iglesia ni Manalo, kaya ganyan po nilang ipinakikilala na si PHY Manalo, huling sugo, huling ministro ng Diyos. Alam niyo po, ang tunay na ministro, wala po magbubuo ng chapter administration para gumawa ng administrative rules. Ang tunay na ministro magtuturo lang kung ano yung nakasulat sa Biblia. Meron ba sa kanila ang magtuturo o hindi na God rules ang susundin natin? Administrative rules na. Alam niyo po ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo. Para maintindihan po ninyo, ito po yung pasugo. God rules. Dapat hindi nila nilagyan ng forever kung papalitan lang din naman ng administrative rules. Alam niyo po, kaya nagtataka yung karamihan. Ito po yung chapter administration. Kung nakikita po ninyo. Chapter administration gumagawa po ng administrative rules. Yung pong itinuro na nga ni Kristo, nasa 1 Kapitulo 10, talatang 12-13, ang nagpapaupa hindi tunay na ministro. Ang ginawa ni Manalo, nagbuo po siya ng chapter administration para magawa niyan na magkaroon ng bayad ang pag-aaral sa pagka-ministro. Ito po yung tinatawag na Bachelor Evangelical Ministry. Nabuo po ito noong 1988. Nagkaroon po siya ng Pasugo Magazine na ibinebenta sa mga kaanib. Kung babasahin po natin ang ikalawang Korinto 2:17, hindi gawain ng tunay na Iglesia ni Cristo ang magnegosyo ng pasugo sa murang halaga. Kaya nga po ang Iglesia ni Manalo nagtataka. Kasi po, gusto ko po silang makaharap. Kaya nga po ang front o naghahamon po tayo sa kanila. Sino ang handang magpakilala na si PHY Manalo huling sugo ng Diyos? Yun po ang front ko. Bakit po ganun ang front ko? Kasi po, doon lang sa terminong huling sugo, paano ka magpapakilalang sugo? Kung meron kang kinikilalang huling sugo. Wala po kasing pumapatol sa atin dahil alam nila na hindi po nila kaya. Ngayon, inilalabas ko na yung totoong doktrina o aral ng Iglesia ni Manalo. Na si PHY Manalo kinikilala nilang huling ministro ng Diyos. Dahil ito pong paniniwalang ito, gusto ko lang palabasin sa debate, sa diskusyon lang. Kaya wala po akong pinipili na makaharap. Mas maganda sina Ramil Parba, sina Joe Ventilacion. Alam niyo po, ang ginawa kasi ng mga Manalo, ginawang mangmang ang mga membro. Lalo na yung mga ministro. Ginawa nilang mangmang. Paano nila nagawang mangmang? Ang mga ministro, nagpakilala kasi sila na, kinikilala kasi nila na si PHY Manalo, huling sugo ng Diyos. Si Perang G. Manalo, kinikilala pong executive minister.
Kaya yung papalit sa kanya bilang executive minister, magpapakilala pong deputy executive minister. Sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, wala po kayong kikilalanin na huling sugo, executive minister, deputy executive minister. Wala po kayong kikilalanin ng ganyan. Kung marunong kayo sa Biblia. Ibig lang sabihin, kaya ganyan naging mangmang ang mga ministro. Dahil kinikilala nila ang mga manalo, nasa higher position. Sa kabila na sila ay pinalalamon lang ng limos. Nabubuhay lang sa limos. Tatandaan nyo, kung marunong kayo sa Biblia. Kaya yung si Manalo, hindi pwedeng turuan eh. Alam niyo kung bakit? Kung sumasakay siya sa Colossus 1.25, pasakayin mo lang dito. Ito, babasahin ko sa inyo 4. Kapitulo 4, talatang 10, 12, 13. Hanggang sa oras na ito ay nangagugutom kami, at nangahubo, at mga kubad, mga tinampal. Wala kaming tiyak na tahanan. Alam niyo po, kaya nga si Manalo, ang mga Manalo, kinontrol nila yung mga ministro nila. Kasi si Manalo, hindi siya pwedeng turuan. Naintindihan yung ibig sabihin, kinontrol sila. Kaya pagka pinabasa mo ng talata si Manalo, hindi pwede. Sasalta. Uulitin ko po ano. Basahin natin. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangahuhuaw, mga hubad, at mga hubad, mga tinampal. Wala kaming tiyak na tahanan. Kami na magpapagal, na magsisigawa ng aming sariling mga kamay. Bagamat inuupasala kami na magpapala. Bagamat mga pinag-uusig ay nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisirang puri ay aming pinamamanhikan. Kami naging tulad ng yagi sa sanlibutan. Yagit ba yung nililimusan mo? Meron siyang aeroplano, meron siyang bahay sa Cordes Park. Kung ito, mga talatang ito, hindi binabasa. Dalong hindi babasahin ito. Nasa Pilipos. Bakit po? Hindi kasi nila pwedeng turuan ng mga itong mga ministro ni Manalo, hindi nila pwedeng turuan si Manalo. Bakit? Executive eh. Kapitulo 3, talatang sa Pilipos. Ganito po ang ating matutunghayan. Mas maganda po sa isang magandang balita Biblia po. Pilipos, Kapitulo 3, talatang 7-8. Ngunit, dahil kay Kristo, ang mga bagay na maari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Inari pa niyang kalugihan. Kaya yung pong executive minister nila, hindi nila pwedeng turuan ng Biblia. Hindi nila pwedeng turuan. Lalo po nilang hindi babasahin ito. Marami pong mga talatang hindi binabasa. Ito po ang katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo. Ano po? Marcos. Kaya nga po marami pong nasa Biblia. Bakit hindi nila pwedeng turuan yung executive minister nila? Nakakataas eh. Siya lang po ang pwedeng siya lang po. Ito po, 42, Kapitulo 10, talatang 42, 43, 44, 45. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Yan po ang ginawa nila. Kaya nagbuo po silang church administration. Kaya lang, suriin po ninyo yung ginagawa ng church administration na administrative rules. Mga aral po ng demonyo na hindi dapat gawin, ginagawa ninyo. Katulad po ng pag-aaral sa pag-amis may bayan.
ang pasugo may bayad. Ulitin ko po. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinatakila ay siyang nasusunod. Ngunit, hindi ganyan ang dapat tumiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Pinakakain mo lang sa magitan ng limos, magpapakilala executive. Nakakahiya. Nagpapakilala ng ministro, ayaw lumabas, nagtatago. Hindi mo mautusan. Eh ano pong iutos sa kanila? Mangaral po kayo. Ipangaral sa buong salibutan ng Ebanghelyo. Bakit kayo nagtatago? Eh kasi wala pa pong airport. Hindi pa po gawa ang airport sa Bukawi, Bulacan. Paano po? Bakit? Eh may aeroplano eh. Ulitin po natin. Ulitin ko yung 43 ano. Ngunit hindi ganyan ang dapat tumiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay. Siya katutubos ng marami. Sino po ang pinaglilingkuran ninyo? Yung nililimusan ninyo, binibigyan nyo ng eroplano. Nililimusan ninyo, eh sino pong umaasa sa limos? Yung po bang executive minister ninyo? Pwede nyo bang turuan ng mga talata ng Biblia? Sasabihin ba eh kayo po ba ay yagit ng sanlibutan? Inari nyo bang kalugihan? Kaya ang pinaglilingkuran po ng Iglesia ni Manalo, walang iba kundi ang mga Manalo. Kaya naging mangmang ang mga ministro nila dahil nagpakilala silang executive minister. Para hindi nila maturuan, hindi nila masabihan, kapatid, bakit ka nagtatayo ng opisina? Ayan, meron ng Net 25. Ang Net 25, nagamit pa ni Marcoleta para makasuhan siya ng plunder. Sino pa ang may kasalanan? Di kayo. Bakit? Nagtayo kayo ng Net 25 eh. Alam niyo po, kaya po, ang akala ng karamihan, como meron na silang kinikilalang university. Kumbaga, tawagin nilang New Era University, magagaling na yung mangmang po sa Biblia. Ang unang-una pong titingnan ninyo kung bakit naging mangmang sila. Dahil kinilala nila na si Perangi Manalo, si Petro Manalo. Kinikilala po nilang first executive minister, si Petro Manalo. Kinikilala nila sa isang araw ipapaksa natin. Kukunti lang po kasi ang nakakaalam. Ang pagkakakilala nila kay Petro Manalo, huling sugo. Pero kukunti po ang nakakaalam na si Petro Manalo, first executive minister. Tatandaan ninyo, sa loob ng tunay na iglesia ng pag-aari ni Kristo, wala kayong kikilalaning huling sugo. Wala kayong kikilalaning executive minister. Sa isang araw, ipapaksa natin. Kung palabas po kayo ng Biblia. Tatandaan po ninyo, yung nagpapakilala pong ministro, magagawa niyang mga aral. Pero hindi po niya magagawang lumikha ng aral. Hindi po siya pwedeng magbuo ng chapter administration para gumawa ng administrative rules. Alam niyo po, sa Iglesia ni Manalo, ito, paborito nila eh. Ito pong nangyari o nagawa ng Iglesia ni Manalo. Babasahin ko sa inyo ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 21-22. Pasinin po ninyo. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Kaysa pagkatapos makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Ang paniniwala po ng Iglesia ni Manalo,
God rules. Hindi naging forever ang God rules. Dahil doon sa administrative rules. Ulitin natin. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kabikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. At sa paglulubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Nakarating ka na sa God rules. Bakit pinalitan mo pa ng administrative rules? Kaya ang tawag ng Diyos, Isaias 24, manggagawang taksil. Isaias 24:15-16. Kaya ganyan po nilang kinikilala si Felix Y. Manalo, huling ministro ng Diyos. Ito po sana ang gusto kong palitawin sa debate, sa diskusyon. Kaya lang wala akong makita sa mga ministro ni Manalo na nagmamagaling. Bakit ihintayin pa natin na labanan tayo ng debate? Ganyan pinag-aaralan tayo. Sino po ang handang magpakilala na si Felix Y. Manalo huling sugo ng Diyos? Paano ka magpapakilala ang sugo ng Diyos? Ministro ng Diyos. Paano ka magpapakilala ang ministro ng Diyos? Kanino ngayon ang iniwan ni Felix Y. Manalo? Kanino mga ministro, mga iniwan ni Felix Y. Manalo? Kung ganyan siyang kinikilalang huling sugo ng Diyos, huling ministro. Ministro ng mga demonyo. Lantaran po yan. Patutunayan mo. Makita ng debate. Ito po ang ating naipaglingkod. Maraming pong salamat sa inyo.